Magandang araw sa inyo. Sa part 64, masusubukan ng matinding katatagan ni na DJ at Christine matapos gisingin at makaligtas sa isang nasusunog at naghihingalong cabin habang nakikipagpalitan ng bala kay Pablo. Akala ni DJ ay tapos na ang laban pero hindi pa pala dahil ang tunay na demonyo, si Marilu, ay tila nilamon na ng buo ng inggit at kabaliwan. Hanggang saan ang kayang itaya ng isang ama at ng isang ina para iligtas ang kanilang pamilya. Kapag buhay na ng mga anak ang nakataya, lalaban ka ba kahit naduguan at wala ka ng lakas? Mananaig ba ang pag-ibig o ang huling halakak ng isang baliw? Simulan na natin. Douglas POV. Mahigpit ko pa ring hawak ang leeg niya. Madiin ang ginawa kong pagkakasakal. Paramdam ko kung paano kumakapit ang laman niya sa mga daliri ko habang sinasakal ko siya. Pero ang mas nakakagigil, tinatawanan lang ako ni Marilu, parang wala lang. Parang laro lang ito sa kanya, kaya mas lalo kong nanggigigil sa kanya. Namumula ng mukha niya, nagkukulay ube ang gilid ng labi niya at halos nakapikit ang mga mata pero nakatawa pa rin siya. Yung tawa niya hindi na tao, kung hindi tawa talaga ng isang baliw. Halos hindi ko na siya makilala. Pawis, luha, magkakahalo na sa mukha niya habang pumipikit-pikit. Gusto ko nang tapusin. Gusto ko nang durugin ang kabaliwan niya. Pero bago ko pa man siya tuluyang mapatay, may matigas na bagay na tumama sa batok ko. Malakas at halos magpawala ng ulirat ko. At sa isang iglap, napaluhod ako sa sahig. Gumapang ang kirot sa batok ko pababa sa balikat. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Isa pang bigwa sa tagiliran at isa pa ulit sa ulo ko. Tuluyan akong humandusay sa malamig na sahig. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Bigat na bigat ako, parang nawalan ako ng lakas. Narinig ko si Marilu, kumihingal, umuubo at pilit inaabot ang paghinga. Pero mas galit kaysa takot ang tinig nito. Bakit ngayon ka lang? Muntik na ako mapatay, Pablo! Muntik na! Galit niyang sumbat. Kahit kailan talaga, bobo ka, asik niya sa lalaki. Hayop ka, Pablo! Gigil kong usal sa sarili. Pero hindi ko na pinansin ang ibang sagot ni Pablo. Ang kailangan kong malaman ay ang mga anak ko, nasaan sila? Pero sumunod na linya ni Marilu, yun ang pumutok sa pandinig ko. Ang triplets, patay na ba? Tanong niya na parang masaya pa, parang may sumaksak sa dibdib ko. Kapag mapuno ang balon, malulunod ang tatlo. Tsak na mamamatay ang mga yun, sagot ni Pablo. Walang emosyon, dahil sa narinig ko, doon ako kumuha ng lakas. Wala na akong pakialam kung nangihina ako, kung lumalabo ang paningin ko, o kung ilang beses pa akong hampasin. Gumapang ako sa sahig. Hawak ang gilid ng lamesa para makabangon ako. Pagangat ng ulo ko, ang bumungad sa akin nakita ko si Pablo. Hawak ang isang galon. Binubusan ng gasolina ang sahig. Pagkatapos may dinukot sa kanyang bulsa. Isang posporo at nagsindi. Dahil hindi na puna ni Pablo ang paggalaw ko, sa maingat na paraan ay tumayo ako. Kahit na gumewang-gewang ako, pinilit kong tumayo. Napahawak ako sa ulo ko, ramdam kong lagkit ng dugo. Napangiwi ako habang sinasalo ng palad kong sugat sa sentido. Mabilis ang tibok ng dibdib ko. Malabo pang paningin pero malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Hindi pwede, may 3 buhay na naghihintay sa akin. Kailangan nila ako. Tumakas ka na! Sigaw ni Pablo kay Marilu. Ako na bahala dito, gumisi si Pablo. Wala man lang takot sa mata, tumakbo siya kaagad palabas ng cabin. Tila ba excited pa sa mga pangyayari. At doon, ako nakakita ng pagkakataon. Habang nakatalikod si Pablo, dinaluhong ko siya. Sinargo ko ang buong bigat ng katawan ko sa likod niya. Nabigla siya, naging sanhi upang mabitawan niya ang sinding posporo. Tumilapon at eksaktong bumagsak sa kortina. Mabilis na sumiklab ang apoy sa bahaging yun at parang isang kisap mata lang. Tila naging impyerno ang buong loob ng cabin. Pulang-pula ang paligid. Amoy sunog, ang hangin at sobrang init na halos at hindi ako makahinga sa makapal na usok. Mamatay kang hayop ka! Sigaw ko sabay suntok sa mukha ni Pablo. Pero mahina na ako at halos hindi ko na maramdaman ng mga kamay ko. Bumawi si Pablo, isang malakas na suntok sa sikmura ang pinakawalan niya. Napaluhod ako. Sunod-sunod pa ang dumating sa tagiliran, sa muka,
Sa tadyang, lahat yata ng galit niya sa mundo, ibinuhos niya sa katawan ko. Kita kong galit sa mga mata niya, pero hindi ako papayag. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi pa, hindi ngayon. Paano mga anak ko? Nangihina man, inipon ko lahat ang natitira kong lakas. Pinilit kong bumangon habang naririnig kong mga yabag ni Pablo papalapit. Kailangan kong lumaban. Umigkas ang braso ko. Isang suntok tapos isa pa. Nagkagirian kami sa gitna ng nasusunog na silid. Umiinit na ang paligid. Nangingitim ng kisame sa usok at isang suntok pa sa mukha kong binigay niya. Muli niya ako napatumba. Napahandusay ako sa sahig. Inapakan niyang dibdib ko. Then, sinipa ang tagiliran ko habang binabato ko ng kung anong mura. Buhay ka pa? Gago ka! Sigaw niya. Wala kang kwenta. Dapat sa'yo nilibing kasama ng mga anak mo. Napaungol ako sa sakit. Gusto ko nang sumuko pero hindi ako pwedeng sumuko. At bigla siyang dumukot ng baril mula sa likod ng pantalon niya. Tinaas niya yon. Itinutok sa akin. Magkita na lang tayo sa Impierno Bentacourt pero mauuna ka. Napalunok ako't parang tumigil ang paligid sandali. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Si Christine, ang triplets. Hindi pa ito ang ending namin. Hinugot ko ang huling piraso ng lakas sa katawan ko. Mabilis akong bumangon. Mabilis na galaw. Sigaw ng laman at kaluluwa. Sinugod ko siya. Nag-agawan kami sa baril. Nagkanda buhol ang mga baraso namin. Pumipigla siya pero mahigpit ang kapit ko. Isang malakas na siko sa panga niya ang ginawa ko. Nabitawan niya. Nahulog ang baril sa sahig sabay kaming tumalon sa sahig para magunahan sa baril. Pero ako ang unang nakahawak at hindi ako nag-aksaya ng kahit na isang segundo. Kinalabit ko ang gatilyo at walang awang pinaputok sa kanya. Unang tama sa balikat, pangalawa sa dibdib, sumunod-sunod na putok hanggang sa napaluhod si Pablo at bumagsak sa sahig. Kitang-kita kong pag-agos ng dugo mula sa katawan niya at ang mga mata niyang nanlilisik. Hindi ko na binilang kung ilang ulit kong kinalabit ang gatilyo. Basta't habang may bala, pinakawalan ko sa buong katawan niya. Para sa mga anak ko, para sa lahat ng sakit, para sa bawat segundo ng bangungot na binigay nila sa akin at sa pamilya ko. Hingal na hingal ako. Nanginginig pero hindi pa tapos ang gabing ito at hindi pa tapos ang laban. Hindi na kinaya ng katawan ko, muli akong bumagsak sa sahig. Para akong kahoy na pinutol, wala nang lakas, wala nang laban. Tapos na ang buhay ni Pablo, pero ako parang naupos na kandila. Sobrang kapal ng usok. Ang hapdi sa mata, masakit sa lalamunan, bawat ingay parang may bubog sa baga ko. Pinilit kong gumapang, pero ang pinto Diyos ko, padar na ng apoy. Lumiliyab ang buong paligid. Pula ang mundo, naglalagablab ang kisame. Nararamdaman ko na ang sobrang init sa likod ko at parang sinisilaban na ang balat ko. Pumikit ako sandali. Christine, pumasok agad ang imahe niya sa isip ko. Ang mga mata niya, malalim pero palaging masayahin. Palaging naniniwala sa akin at sumunod na pumasok sa isip ko ang tatlong munting ngiti. Ang triplets namin, si Kun, si Kael at si Dinaya. Sabay-sabay silang ngumiti sa akin. Tulad ng ginagawa nila kapag binubulungan nila ako ng, Daddy, hindi ko mapigilang mapaluha. Ngayon ko lang sila nakasama, ngayon pa ba ako susuko? Doon ako humugot ng lakas. Siniksik ko sa utak ko na hindi pa ito dulo. Na hindi pa ako pwedeng sumuko. Hindi pa tapos. Hindi pa ako pwedeng mawala. Hinila ko sarili ko patayo. Mabagal man at mabigat pero ginawa kong lahat. Tumayo ako na may determinasyon. Kahit natatakpan ng usok ang paningin ko, kahit na umiikot ng mundo, lumakad ako, isa o dalawang hakbang. Tinawid ko ang apoy. Sumisigaw ang balat ko sa init pero mas malakas ang sigaw sa loob ko, ang sigaw ng ama at sigaw bilang asawa. Sa gitna ng lumalagablab na apoy, may sumungaw na Land Cruiser sa loob. Parang humahabol sa buhay. Bumukas agad ang pinto, tinakbo ako. Si Fabio. Shit bro, you're bleeding. Tara na. Ramdam kong bigat ng braso ko sa balikat niya habang inaalalayan niya ako. Hindi ko na alam kung may lakas pa ako pero sigurado ako na baka hindi na ako nakalabas kung hindi siya dumating. Sinakay niya ako sa Land Cruiser sa mismong driver's seat at tinulak papasok. Sumunod si Fabio at mabilis na kinambyo patras ang sasakyan kasabay halos pagbagsak ng buong ng cabin. Mabilis kaming umalis, iniwan namin ang cabin na nilalamon na ng apoy.
Huminto kami sa may hindi kalayuan mula sa nasusunog na cabin. Sumalubong agad sa akin ang ilaw ng mga sasakyan ng pulis, ang busina ng ambulansya at ang kalampag ng bumbero. Parang bumanggang realidad sa katawan kong duguan at may konting sunugang balat. And I'm still breathing. I took a calming breath. Napapikit ako at hindi pa ako nakakapag-react nang marinig ko na magsalita si Fabio. DJ, bro, sorry. Natagalan kami. Pinagbabaril din kami sa daan. May tinamaan sa mga tauhan ko. Pero wag kang mag-alala. Nahuli na namin si Marilu. Pati ang mga tauhan niya. Hawak na namin sila. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Napatuwid ako ng upo. Napabuka ang bibig ko. Pero iisa lang ang lumabas. Yung mga anak ko. Muling nagpanik ang dibdib ko. Wala akong sinayang na oras. Mabilis akong bumaba ng sasakyan na parang kidlat. Ang mga anak ko. Kailangan kong malaman kung saan itinago ni Marilu ang triplets. Wala akong pakialam sa sakit ng katawan ko. Baliwala ang lahat ng sakit. Walang kwentang lahat ng yun. Kung walang mga anak ko. DJ, sandali! Sigaw ni Fabio. Hindi ko siya pinansin. Ang mga anak ko! Sigaw ko habang tumatawid sa damuhan. Nagkakagulo ang buong paligid. May sinasakay sa ambulansya, may mga nakaposas, may bangkay akong nakitang nakahandusay sa lupa. Pero wala akong pakialam. Wala doon ang concern ko. Kung hindi sa mga anak ko, sila ang mahalaga sa akin ngayon. May sumulo sa akin na nurse pero winaksi ko. Si Marilu ang nais ko makita. Saang balon ang kinalalagyan ng mga anak ko. Pero ang paningin ko may nagip at nakita ko si Christine. Anong ginagawa niya dito? Hindi siya dapat naririto. Patakbo siyang pupunta sa akin. Nakatutok sa akin ang mata niya. Puno ng takot, luha at pagkabigla. Siguro sa itsura ko ngayon. Siguro dahil hindi niya akalain na buhay pa ako. DJ, tawag niya. Christine, sigaw ko pabalik pero bago siya makarating sa akin, biglang may sumulpot sa likod niya. May isa pang anino, hindi ko kaagad namukaan. Hanggang sa makita kong pangit ang mukha, yung baliw niyang mga mata. Si Marilu, may hawak na baril at agad ni tinutok sa likod ni Christine. Christine! Napatigil ako. Parang tumigil ang oras sa paligid. Parang lahat ng ingay ng ambulansya, pulis, bumbero, lahat ng yun natabunan ng tunog ng sarili kong tibok ng puso. Shit! Hindi pa tapos. Kristen froze, napalingon siya dahan-dahan. Kitang-kita kong panginginig ng balikat niya, ang takot sa mukha niya. Pero hindi ako pwedeng manood lang. Christine POV. Hindi agad ako nakakilos nang maramdaman ng malamig na metal na nakatutok sa sentido ko. Sobrang lapit nito. Kaunting muling galaw ko, pwedeng sumabog ang bungo ko, lalo pat wala na sa katinoan si Marilu. Nilamon na siya ng galit, inggit at kabaliwan. Walang lalapit! Sigaw ni Marilu sa mga pulis. Habang mariing nakapulupot ang braso niya sa leeg ko, para ring bakal ang mga braso niyang nakapulupot sa akin at tila sinasakal ako. Pero hindi ako pwedeng ipakitang takot ako. Hindi rin ako pwedeng magpanik. Hindi ako pwedeng sumuka. Si DJ nakita kung paano siya tumayo at lumaban sa gitna ng usok, dugo at apoy. Para sa aming apat, para sa triplets namin at sa pamilya namin. Hindi siya binigo ng katawan niya. Lumaban siya. Kaya ako hindi rin dapat bibigay ang loob ko. Dapat ipakita ko na matapang din ako. Marilu, nahinahon kong sabi. Pilit kong pinatatatag ang boses ko kahit na nilalamig ng buong katawan ko. Bitawan mo na ako please. Sumuko ka na. Ayusin mo ng buhay mo habang pwede pa. Huwag mong hayaan ang sarili mo na lamunin ka ng inggit. Shut up! Napapikit ako saglit sa sigaw niya. Nakakilabot ang tinig ni Marilu. Lahat kayo. Pare-pareho lang. Lalong diniin ng baril sa sentido ko. Muntik na akong mapaatras pero nanatili akong nakatayo. Kahit na nanginginig ang tuhod ko, hindi ko siya bibigyan ng dahilan para paputukin itong baril. Gusto mong malaman ko anong feeling ng mawalan, Christine? Pabulong niyang tanong. Nanginginig pero hindi dahil sa takot kundi sa sobrang galit. Gusto mong maranasan ang sakit na naramdaman ko sa tuwing nakikita ko kayo ni DJ? Yung mga ngiti ninyo, yung triplets na galing sa kanya. Pinilit kong umiti, kaunti lang, enough to break her rhythm. You already lost, Marilu. Tumawa siya, mahina pero tawa ng taong baliw. Hindi pa, bulong niya. Hindi pa ito tapos. Marilu, si DJ, halos pasigaw na pero ramdam mong pilit na maging kalmado. Dama ko ang takot sa boses ng asawa ko pero mas malakas pa rin ang boses ng pag-asa na nasa dibdib ko. Nagkatinginan kami. DJ, don't move, please.
Mata lang namin na nag-usap pero sapat na para magkaunawaan kami. Kung may chance ako na makatakas, kailangan kong gumawa ng tamang hakbang. Tamang tiyempo para makawala sa kanya. Ngayon habang nakatutok pa ang lahat kay Marilu, kailangan ko lang hintayin ng isang maliit na pagkakamali niya. At kapag dumating yon, ililigtas ko sarili ko. Pero ang hawak na baril ni Marilu still pressed against my temple. Ang hininga niya na parang apoy sa batok ko, nakakapasot, nakakakilabot. Marilu, may hina pero buo ang boses ko. Susubukan ko ulit na makiusap. Pwede ba itong ayusin? Sumuko ka na. Isang malakas na tawa lang ang sagot niya. Sumuko? Ulit niya. Para saan? Para sa happy ending yung dalawa? At ako itong magiging miserable habang kayo magkayakap kasamang mga anak ninyo? Ramdam kong umiling siya kahit hindi ko siya kita. Hindi ako tanga, Christine. Hindi ako susuko para lang panoorin kayo na maging masaya. Hindi ko papayagan yon. Never. Kinabig niya ako. Lakad. Nariin niyang utos at mas lalong dinutdot sa sentido kong dulo ng baril. Napapikit ako sandali. Hinigpitan kong pagkakakapit sa sarili kong katinuan. Pagkatapos, narinig kong tinig ni DJ. Marilu, please. Huwag kang gumawa ng bagay na ikakamatay mo. Pero muli tawa lang sinagot niya. Mas malakas pa ngayon. Kung mamamatay man ako, DJ. Sabi niya na may determinasyon. Isasama ko si Tin. Kasamang mga anak ninyo. Hindi ako aalis sa mundong ito na kayo ang panalo. Doon ako nanginig sa matinding kaba. Hindi sa takot para sa sarili ko, kundi para sa triplets namin. Pero hindi ako nagpakita ng kahit na anong panghihina. Kailangan kong maging matatag. Humarap ako sa direksyon nandun si DJ. Hanapin mo mga bata! Sigaw ko. Pag mo kong alalahanin, kaya ko to! Don't waste time! Christine! Sigaw ni DJ pabalik. Nanginginig ang boses niya. Tumawa lang si Marilu at wala tong ginawa kundi tumawa lang ng tumawa sa paghihirap ng loob namin. Go DJ! Hanapin mo ang triplets! Sabay tikim niya. Baka habang nagdaramdam ka dyan, nalulunod na sila. Nakita ko umiling si DJ. Kita ko sa mukha niya ang galit. Ang pag-alala pero alam ko rin na naintindihan niya ako. Tumango siya. Konti lang pero sapat na. Muling gumalaw ang mga pulis. Handa sanang sumugod. Pero si Fabio pinigilan niyang gumalaw ang mga tauhan niya. Siguro, alam ni Fabio ang kayang gawin ni Marilu. Kaya nag-ingat lang din si Fabio at nag-iisip. Tinulak ako ni Marilu palayo. Lakad na! Utos niya. Sa gubat! Ngayon! Napalingon ako kay DJ. Sa huling pagkakataon, kailangan kong magsakripisyo para sa mga anak namin. Mas mahalaga pa sa lahat ang buhay ng triplets. Sige na DJ, unahin mo mga bata. At sa susunod na hakbang, ako at ang baliw na babaeng ito na ngayon may hawak sa buhay ko. Umakbang kami hanggang sa tuluyan kaming nilamon ng dilim ng gubat. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang patuloy kami naglalakad sa masukal na bahagi ng gubat. Ang tanging ilaw ay galing lang sa buwan. Ang bawat hakbang ay parang katapusan na ng buhay ko. Pagkalabas namin sa masukal na gubat, napadako kami sa isang open area. Wala ni isang puno, wala ibang maririnig kundi ingay ng ihip ng hangin. Malawak ang area. Walang makakapigil sa kahit na anong balak ni Marilu na kasamaan. Palingaling nga ako sa paligid. Wala ko ibang nakikita kundi walang katapusang kadiliman. Napayuko ako at napatili sa labis na gulat. Mabilis ako napaatras sa gilid na pala ako ng bangin. Sa ibaba, isang malawak na ilog ang rumaragasa. Malamig ang ihip ng hangin galing sa ilalim pero sa may ilang dipa ng layo may napansin ako isang hukay. Hindi natural, halatang pinasadya at sa gilid nito isang rubber water hose na kaabang may konting tumutulong tubig. Parang biglang gumunaw ang mundo ko. May naririnig ako, tila may humihikbi sa loob ng hukay. Napatingin ako kay Marilu. Marilu, bulalas ko. Nanginginig ang boses. Ano to? Bigla siyang tumawa, malakas, malutong, tapos tumigil sa isang iglap. Humakbang siya, tumayo siya malapit sa mismong hukay, ngumisi. Nakakatindig balahibo. Akala ng asawa mo, makikita niyang triplets. Mali siya, aniya, galit na may halong pagkatuwa. Alam mo ba kung nasaan sila, Christine? Tinuro niyang hukay na sinabayan muli ng halaka. Nandito sila sa magiging libingan niyo. Mabait pa rin ako, pinagawan ko sila ng platform. Mula sa pinagtagpi-tagping kahoy. Maling galaw tapos sila. At tignan mo yan, tinuro niyang host. Konting oras na lang, aapaw ng tubig. Malulunod na sila.
Walang kawala. Parang kasing bilis ng kidlat, agad ako lumapit sa hukay ng mabilis. Dali-dali ako yumuko sa mismong gilid ng hukay at halos mabingi ako sa pintig ng puso ko nang makita ko sila. Ang mga anak ko, magkakayakap, magkakadikit, may mga busal sa bibig, nakapulupot ang lubid sa katawan, nakatayo sa manipis na kahoy na platform. Sa ilalim nila, tubig na umaangat. Diyos ko, pilit kong inabot sila pero hindi nila abot ang kamay ko at kahit na gusto nilang abutin ako, hindi sila makagalaw. Huwag kayong gagalaw, sigaw ko. Nalalamig ang buong katawan. Huwag kayong gagalaw! Mommy, zero, okay? Just stay still, babies. Please! Tumingala silang tatlo sa liwanag ng buwan. Kita ko mga luha sa mata nila. Hindi sila umiiyak ng malakas pero ramdam mo ang takot. Bilang ina, naiyak ako pero hindi ko pwedeng humagulhol ngayon. Hindi ako pwedeng mawala ng focus. Nagustuhan mong sorpresa ko? Pinaghandaan ko talaga yan. Uyam niya. Kapag natibag ang pinagpapatungan nila, malamyos na boses ni Marilu sa likod ko. Bagsak sila at lulubog kaya kapit mga kuting. Tila nang aasar pa niyang dagdag. Napakawalang hiya mo! Singhal kong sabi, nanginginig sa galit. Wala kang puso, Marilu. Anong kasalanan ng mga anak ko? Sa lahat ng kababuyan mo, ito ang pinakamababang pwede mong gawin. Ang idamay sila. Tumawa siya. Then, kuminto at nanilisik ang mga mata na nakatitig sa akin. Kasalanan nila? Wala. Pero sila, ang pinakamadaling paraan para saktan kayong dalawa ni DJ. Para hindi na kayo sumaya. Hindi ko na siya sinagot pa. Wala ng oras. Mas kailangan ako ng mga anak ko. Palingaling nga ako sa paligid. Naghahanap ng pwedeng gamiting sandata para iligtas ang mga anak ko. Pero wala akong makita. Muli akong bumalik sa gilid ng hukay. Pinanood niya lang ako habang halos gumagapang ako sa gilid ng hukay. Sinusubukang abutin ng mga anak ko kahit na alam ko hindi ko kaya. Ang pathetic mong tingnan, Christine. Alam mong wala kang magagawa pero pilit ka pa rin. Look at you! Sabay hakikik niya. Wala kang kontrol. That's what you get for taking what is mine. Hindi ko pa rin siya sinagot. Ang utak ko tumatakbo't nag-iisip. May hose, may tubig, at platform na pinapatungan nila. Konting oras pa't lulubog ang kahoy. Kailangan kong makahanap ng paraan para mailigtas ang mga anak ko. Ngayon na. At habang abala ako sa pag-iisip, nasa likod ko pa rin siya, nakatawa, nakataas ang baba at tuwang-tuwa sa paghihirap ko. Pero hindi siyang ending ng kwento namin. Hindi siyang magtatapos sa buhay ng mga anak ko. Hindi habang ako ang ina nila. Halos lumundo ng katawan ko sa gilid ng hukay habang pilit kong inaabot ang mga anak ko. Kaunti na lang, bulong ko sa sarili. Kahit ang kamay ko ay nanginginig na, kahit ang siko ko, pakiramdam ko sugatan na sa pagkakadikit sa mga matutulis na batot, putik. Don't move, babies. Kunti na lang. Pagsusumamo ko sa mga bata. Pero hindi sila makasagot dahil sa mga busal. Sa gitna ng takot sa mga mata ni Cole at Kael, si Danaya lang ang nakatitig sa akin. Diretso, malalim ang mga mata, parang may naisip parating. Napakunot ang noo ko, bigla ko napalingon sa direksyon na parang tinuro ng mga anak ko at nakita ko si Marilu. Magsama kayong mag-iina sa impyerno! Malakas ng hiyaw. May hawak siyang pamalong kahoy na halos kasing laki ng 2x2. Mabilis sa mga hakbang. Hindi ako nakaiwas agad. Tinakpan ko na lang ang katawan ko gamit ang mga braso ko. Napadaing ako ng tamaan ng mga ito. Ramdam ko ang guhit ng sakit at para bang binasag ang buto ko. Pero hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Umuungol ako sa matinding sakit pero pinilit kong igulong ang sarili ko palayo. Nagugulungan ko ang putik ng lupa. Nagkaputik-putik ng mukha ko pero wala akong pakialam. Makalayo lang ako kay Marilu. Papatayin kita! Sigaw ni Marilu sa likod ko. Kasamang mga anak mo! Hindi ako papayag na mabubuhay pa kayo! Paglingon ko nakita ko na may pinindot siyang lever sa gilid ng water pump. Then buzzing sound, maingay, mandarang makina at sa gilid ng hukay, yung hose na kanina pa tumutulo lang, bigla nang umagos ang namalakas sa tubig. Shit! Gapang Christine! Sigaw niya, humahalakak. Sige, lumayo ka pa! Hindi ka makakatakas. Magsasama kayong apat sa hukay. Magandang pamilya reunion, hindi ba? Sinabol niya ako.
Rinig ko ang yabag niya, ang pagkaskas ng kahoy sa lupa habang hinihila niya. Gumagapang ako ng mabilis. Hindi na ako makahinga ng maayos. Ang puso ko parang sasabog na. But then sa hindi kalayuan, sa gilid ng mga nakaumbok na bato, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng buwan. Parang pala. Nasa isang gilid, nakatusok sa lupa. Ito ang nakikita kong pwedeng ipanlaban kay Marilu. Habang papalapit si Marilu, habang naririnig kong malalim niyang hininga, halos sumigting ang katawan niya sa galit. Gumapang ako ng mas mabilis. Christine! Christine! Nandun yung tono ng pagkabaliw sa boses niya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tapos na ang laban. Akin ang huling halakhak! Lumingon ako. Ang layo niya may 3 lipa na lang. Hinugot ko ang buong lakas ko sa boses ng triplet sa hukay. Sa mga luha ni DJ na nagsasabi lagi na kung gaano niya ako kamahal. Hindi. Hindi magtatapos ang buhay naming mag-iina sa kamay mo. Sigaw ko at inunad kong kamay ko. Inabot ko ang pala. Isang hakbang na lang, si Marilu. Isang napakahalagang aral ang iniiwan sa atin ng kwentong ito ngayong araw. Ang inggit at galit kapag pinatira mo sa puso mo ay parang apoy na susunog sa sarili mong buhay. Ngunit ang tunay na pag-ibig at sakripisyo para sa pamilya, kailanman hindi matutumbasan at hindi kayang igupo ng kahit na anong kabaliwan. Ano kaya ang susunod na mangyayari kapag nahawakan na ni Christine ang pala? May liligtas ba nila ng buo ang triplets? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating kwento. Huwag niyong kalimutang i-like at mag-comment ng inyong reaksyon sa ibaba at i-share na rin ang ating video. Hanggang sa susunod na kabanata, ako ang inyong lingkod, nagpapaalala na sa gitna ng anumang dilim, ang pag-ibig ang laging magsisilbing ating liwanag. Mag-ingat po tayong lahat.